Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, ang pag-uusapan po nating issue ay yung issue ng Showtime at ng MTRCB. Dito, medyo may nilabas na ah, konting sabihin natin, basta revelation to ng MTRCB tungkol sa Showtime. So, bago po natin simulan tong issue na to, baka pwede pong palambing. Pa-subscribe naman po kung di pa kayo nakasubscribe. So, start na po natin tong issue nito ng Showtime at ng MTRCB. Ano nangyayari? Ano lang ho natin ng konting summary. Ika nga. Ito po kasi nga MTRCB, ngayong panahon ng administrasyon ni Marcos, medyo nababatikos. Bakit kanyo? Kasi ho, sila ho ay ginagampanan nila ang kanilang trabaho. Okay? Nagkataon po kasi, kung mapapansin nyo, bakit nung panahon naman ni Pangulong Duterte, hindi naman nababatikos siyang MTRCB? Bakit ngayon? Kasi naman po, nung panahon ni PRRD, wala naman pong ginawa yung MTRCB. Huwag na ho tayo magpasikot-sikot. Panahon ni Pangulong Duterte, naging inutil ang MTRCB. Pasensya na, totoo Oo, totoo naman eh. Hindi niyo ba napansin yung mga palabas sa TV? Medyo lumalagpas na dun sa mga moral-moral na issue. Andyan yung sumobra na yung dami ng ang tema is para sa mga kabit, same-sex partnership, na which is yung napapanood ng mga bata. Kasi for me, medyo parang di pa dapat inilalabas sa mga TV yun eh. Kasi parang sa murang edad ng mga nakakapanood, medyo nagkakaroon sila ng idea eh, na parang ito mistress, ito same sex na magpartner, 'di ba? So medyo hindi maganda nung panahon na yon. Bakit ho kanyo? Kaya nga si Mocha, naandun ho siya, di ba? Alam nyo, yung unang-unang pagpasok ni Mocha sa MTRCB, actually, matagal na inaalok sa kanya yan ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Ayaw niyang tanggapin noong una. And eventually, tinanggap na rin niya. Nabatikos nga kung bakit siya nandiyon, bla bla bla. Tapos, nung nasa loob na kami, sabi ba naman nung chairwoman doon? Yung dati, yung dati. Dapat self-regulation na. Pasensya na, real talk lang. Pasensya ka na, dating MTRCB chairwoman dyan, ha? Sabi niya, regulation lang, self-regulation daw dapat ang mga TV, mga network, at saka mga movies. Parang medyo somehow, more on review na lang ang MTRCB. Parang dating ayaw na magtrabaho. 'Di ba? Nabahala na kayo diyan. Alam niyo na yung Alam niyo naman kung hanggang saan lang yung limit. So, dapat kami mag-review na lang dito. So, ang dating pag hindi na kami magtatrabaho, parang ganon, trabahong tamad. Alam nyo, sa totoo lang, maling-mali ho yun. Hindi na lang ho namin siya masyadong nilabanan dahil nung unang sinubukan, medyo iba ang dating doon sa pinuno dyan. So, kaya din si Mocha ay nagpalipat na lang sa iba. Dahil alam namin, sabi ko nga sa kanya, Mocha, walang mangyayari sa'yo dyan. Magiging inutil lang kayo dyan. Sayang naman ang sinasahod ng taong bayan sa inyo, tapos puro naman pala kayo mga, alam mo yun, mga inutil. Pasensya na, pero totoo eh. May mga kaibigan nga kami doon na mga board eh. Ganon din ang inaano nila. Although, para sa grupo, medyo advantage yun. Bakit? Hindi sila masyadong mababatikos at wala masyadong trabaho. Yun lang, simple yun. Kaya lang, mukha atang nakalimutan nung dating chairwoman dyan sa MTRCB nung panahon ni Pangulong Duterte. Nakalimutan niya kung bakit nilikha ang MTRCB. Hindi ata nag-google yun eh.
Pasensya na pero ewan ko ba. Alam mo, hindi ko alam kung tamad lang talaga siyang sadya o talagang dahil ang kanyang leaning ay para ho sa mga sa mga producer ng TV, media. Kasi kung ano yun politiko yun. Maybe dahil mabait siya. Dahil gusto niyang hindi magalit ang mga network sa kanya since politiko siya. Okay? So actually, nagpalipat na si Mocha. Sabi ko, lipat ka na lang Mocha, palipat ka na lang sa sa kay Pangulong Duterte sa iba na mas magagamit ka at hindi magiging inutil. Okay? Totoo naman yun diretsuhan tayo. Yun yung nangyari noon. Ngayon, bakit nababatikos? Kasi yung ngayon, ginagawa nila yung trabaho nila to regulate movie and television, 'di ba? Which is yun naman ang purpose kung bakit nilikha ang MTRCB. Dagang kanal, salamat po. Alam niyo kung bakit? Ganito lang kasimple Ano ho ba ang MTRCB? Bibigyan ko kayo ng Ito po ay movie and television. Ito po ay sa mga madaling salita especially sa television, free TV. Remember, ang MTRCB kinreate nung panahon ni Ferdinand Marcos Sr., yung nakakatandang Marcos, at wala pang internet noon. Okay? So, hindi pa kasama ang internet, hindi sakop ng MTRCB ang internet. Kasi may mga nakikita rin akong, ewan ko kung ignorante o sadyang tanga lang. Sabi nila, bakit ito hindi inaano ng MTRCB? Mas malaswa pa to kay Vice Ganda. Nasa social media. Bobo yung nagsabi ng ganun. Kaya nga, pangalan pala MTRCB, di ba? Movie, television. Wala naman nakalagay doon na social media. So, bobo yung nagsabi nun. Sabi ko po, hindi manghuhula si Ferdinand Marcos Sr. Na at that time, alam niya nang may internet. Huwag naman po kasi tayo tatanga-tanga. Kinreate po ang MTRCB, yung batas na lumikha dyan sa MTRCB, wala pang internet nun. Diba? Kaya, minsan kasi wala na sa hulog basta lang may pagtanggol yung mga panatiko sa isang programa. Tapos, ngayong ginampanan ng MTRCB ang kanilang trabaho, tila parang sila pa ang sinisisi. Tandaan ninyo, the MTRCB are just parang sila ho ay sumusunod lamang sa mandato nila. Ito ay part ng kanilang mandato. Kung hindi sila sumunod sa mandato nila, pwede silang masampahan, di ba? Hindi ginagawa ang kanilang trabaho, or patulad sila nung nakaraan ng mga inutil. Yun ang totoo. So parang mamimili ka lang talaga kung susunod ka or tatamad-tamad ka na lang. Kasi nga nasuspend yung showtime ng 12 days. Okay? Nasuspend po sila at dito nga sa pagdinig ngayon sa araw na ito, marami pong ni-reveal etong MTRCB chairperson na si Lala Soto. Alam nyo, sa totoo lang, bilib nga ako dito sa chairperson na ito. Walang biro, bilib na bilib ako dito kasi mayaman naman na tao ito. Ito naman po ay hindi naman nangangailangan ng trabaho. Una-una, hindi naman ito politiko. Ito po ay anak ni Tito Soto, pero hindi po ito politiko. Dito medyo, hindi ko lang kung ano ibig sabihin ni Banat Bay ditong hindi politiko. Pagkakaalam ko, politiko po yan. Dati yung konsehal sa Quezon City. Hindi ko lang alam kung anong district. So, magkakapatid yan. Gian Soto, yan, si Lala Soto. Alam ko mga councilor yan magkakasama. So, hindi ko lang sure kung ano ibig sabihin ng pagiging politiko dito ni Banat Bay. Kung politiko ba na namumulitika o yung politiko na yun nga yung dating public official. At kung comfort lang din naman ng buhay, komportable na buhay nito. Bakit siya papasok sa isang ahensya na magiging stress lang sa buhay niya? Pero gayunpaman, dahil nga po isa ho itong
may pagmamahal sa bayan at may takot sa Diyos, ginampanan niya trabaho niya. At ito nga, dahil siyempre maraming panatiko ang Showtime, binabatikos ngayon sila dahil dito sa 12 days na suspension. Kaya lang, hindi ho na alam naman ng mga panatikong ng Showtime yung tunay na dahilan. Diba? Hindi ho nila alam eh. Basta ang alam lang nila, Vice Ganda. Ang alam lang nila, sinuspend lang yung Showtime dahil pinag-iinitan sila. Dahil nga katapat ito ng show ng EAT ng Channel 5, which is yung Tito Vic and Joey, na isa ron yung tatay ni Lala Soto, yung chairwoman. So yun lang yung nakatanim sa utak nila na eto, pinipersonal lang yung Showtime dahil natethreaten yung kabilang show, yung EAT Bulaga, yung basta EAT sa may TV5, yung TVJ. So yun lang yung pinakakalat lang nila. Hindi nila iniisip na may nagawang violation ng Showtime kaya sinuspend. Hindi, ganun lang. Alam mo kasi ang problema sa Pilipinas, lagi ko naman sinasabi sa inyo eh. Ang problema sa Pilipinas, napaka-panatiko. Ano ibig sabihin ng panatiko? Kahit mali na, binabati, pa rin, pinaniniwalaan pa rin. Diba? So, eto na nga. Ito ang siste sa nangyari. Ito, meron kong kokomento dito. Huwag nyo i-delete ha. Nagmura si Wally sa live na Itbulaga. Ba't di kayo inaksyonan ng MTRCB? Sabi nila. Ito. Alam nyo, ang MTRCB, hindi naman po ito yung tipo ng mga tao na walang puso. Okay? Alam nyo, ang mga programa, especially sa live. Okay? Live. Minsan talaga nagkakaroon ng mga pagkakamali. Okay? At tulad nga ho, ito, pati yung kay Joey De Leon, itong huli, yung Lubid. Meron ng mga pagkakamali yan. Okay? Pero gayon pa man, agad-agad ho silang nagsosorry. Pag nagsorry naman, pinapatawad naman ng MTRCB at binibigyan na lamang po ng kaukulang parang warning. Ika nga. Wina-warningan lang. Huwag nang uulitin. O, ay gayon pala. Pansin nyo minsan, di ba? Minsan, excuse, kapag may nagawang mali, di ba, sorry. Tapos, susunod na segment, mapapansin nyo, wala yung particular na tao na yon. Pwedeng sinuspend siya ng show mismo na, sige, wag ka muna lumabas. Kasi, ayan ang hinihingi na MTRCB, na isuspend ka lang muna ng ilang araw. So, hindi, pansinin nyo yun, di ba, na minsan nawawala. Pero sa Showtime, may narinig ba kayo? Ako, personal, wala pa akong naririnig na nagsorry sa kanila kapag meron silang nagawang violation. Di ba, parang sila pinipersonal pa nilang parang pinanindigan nilang tama pa sila eh. Naman bakit ang Showtime? Alam nyo kung bakit. Number one, this is not the first time na may reklamo sa Showtime. Okay, meron nga akong listahan medyo nawawala ko lang. Meron nung akong nakuha na ito'y lehitimong impormasyon na mahigit siguro ang bilang ko doon 7 o 8. 8 na ang reklamo laban sa kanila. 8 na ang pagkakamali nila. Paggamit ng mga salitang hindi dapat ginagamit sa telebisyon, umaaksyon ng hindi dapat na nangyayari sa telebisyon, and yet paulit-ulit nilang ginagawa ito. Winarningan na sila. Pinatawad na sila. Okay? Until etong cake issue. So the cake issue is not the first time na pagkakamali ng Showtime. Na pang ilan na ho ito? I think 10. At never nagsorry ang Showtime. Sa katunayan, ang yabang pa ng host nila, panay pa ang parinig, lalo na ho si Vice Ganda. Kaya nga, kung ako lang talagang tatanungin nyo, dapat palitan na ho ang pangalan ni Vice Ganda, Vice Yabang. Anyway, feeling naman niya, above the law siya lagi. Correct. Pansinin nyo, yan din isang reason kaya hindi na ako nanonood ng Showtime. Before, nanonood ako nung wala pa siya. Nung nag-guess na judge lang siya. Pero nung medyo tumatagal na, bumitaw na ako dahil nga
feeling entitled na masyado, yumabang ng sobra. Kasi porket alam mo, pagka ikaw talaga marami ka ng fans, lumalaki na ulo mo. Sana ako, lumalaki ulo, iba eh. Pero sa kanya, lumalaki ulo talaga. Di ba? Yun ang problema eh. Oh, sa totoo lang, ang dami na hong reklamo sa kanya. Hindi ko lang maisa-isa eh. Pag nahanap ko na ho yung kopya ko, iisa-isahin ko ho sa inyo. Okay? Ang dami ho nilang violation na nagawa. Pinatawad sila. Hindi lang ho 5 beses, I think 8 times. Oh, 'di ba? Sa ganung karaming sa ganung karaming violation, pinatawad sila ng MTRCB. Ngayon lang sila sinuspend. Suspension pa nga lang 'yan, 'di ba? Hindi pa talaga pinatawan na medyo mabigat-bigat. So dito makikita nyo nagtatrabaho na ngayon ng MTRCB, unlike before na sinasabi ni Banat Bay na kukuya-kuya-kuy lang. Kasi nga ayaw magtrabaho, ayaw mabatikos, ayaw ng any confrontation na pwedeng mangyari. So, kay Madam Lala Soto, ipagpatuloy nyo po yan. Nasa likod nyo po kami ni Banat Bay. So, maraming salamat po.